2023 pa, Mr. Chair, nakapag-submit na ang Makabayan Block, composed of Representative Raul Manuel, myself, and Representative Arlene Brosas, ng dalawa pong legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang, no? Ako, tinitignan ko rin na may mga maling paggamit din. Pero hypothesis lang yun, Mr. Chair. But anyway, may dalawa po, no, yung inihain natin, House resolution to investigate all. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiruin lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo na sa mga government, national government agency dahil ito nga, no? Ang hirap talagang masunod itong JC na to, Mr. Chair. Yun po, no? Siguro dapat maisaalang-alang din yung mga ipinasa namin na measures, Mr. Chair. Thank you po. Thank you. The Chair would like to recognize Honorable Jefferson Conghun. Mga kagalang-galang na miyembro ng komite, ang mga ebidensyang inilahad sa komiteng ito ay malinaw at hindi maikakaila. Sa ilalim ng mga pondo na inilaan para sa confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, nakitaan natin ang malubhang paglabag at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga pondo na may layuning maglingkod sa pambansang seguridad at iba pang makatarungang layunin ay hindi ginugol alinsunod sa mga itinakdang layunin ng ating batas. Sa halip, ito ay ginamit sa hindi autorisadong gastusin. Sa pamamagitan ng dokumento at record ng pinansyal, napatunayan natin na ang mga pondo na ito ay nagamit sa paraang hindi sumusunod sa mga pamantayan ng transparency at accountability. Sa patuloy na pagsusuri ng mga record ng pondo, matibay ang patunay na may mga pondo na hindi dumaan sa tamang proseso at ang paggastos ay naganap ng walang sapat na pagsisiyasat o pagpapakita ng kahalagahan ng integridad. Ang mga pondo na dapat sana ay ginugol para sa kapakanan na nakakarami ay naging instrumento ng maling pamamahala at pag-abuso sa kapangyarihan. Ipinakita rin dito sa komiting ito ng mga dokumento at mga tiwaling aktibidad na nagpakita ng hindi autorisadong paggamit ng pondo at mga gastusin ay hindi naaayon sa mga layunin ng mga pondo ng gobyerno. Ang mga gawain ng Office of the Vice President ay hindi lamang isang simple o di sinasadyang pagkakamali, kundi isang sadyang pang-aabuso ng posisyon at kapangyarihan upang mapakinabangan ang pondo ng ating bayan. Ang mga pondo na ito ay hindi rin nailathala ng tama at hindi dumaan sa masusing pag-audit ng mga kinauukulang ahensya. Kasama na sa paglabag ang hindi tamang paggamit ng confidential fund sa mga proyekto o gastusin na walang basihan o sapat na pagpapaliwanag na nagdulot ng lubhang pang-aabuso sa tiwala ng ating mamamayan. Ayon sa ating batas, ang plunder ay isang kasong may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng yaman ng gobyerno. Sa kasong ito, naipakita natin na ang pagkilos ni Vice President Sara Duterte ay nagsanhi ng matinding pinsala sa kaban ng bayan at tiwala ng mamamayan sa ating institusyon. Bilang miyembro ng Kongreso, tungkulin natin na tiyakin ang pondo ng bayan ay ginagamit sa tamang paraan at may tamang pagsusuri. Hindi natin maaaring hayaan na ang mga posisyon sa gobyerno ay maging instrumento ng pang-aabuso. Kaya't kami, mga miyembro ng komite, ay humihiling na ang komite ay magbigay ng nararapat na aksyon upang matiyak ang accountability at pananagutan sa kasong ito. Ang katarungan at transparency ay nararapat para sa bawat mamamayan. At nararapat lamang na ipakita natin na ang mga opisyal ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon, ay hindi nakakataas sa batas. Hinihiling namin na itaguyod ng komite ang mga hakbang upang tiyakin na walang sino man ang magiging ligtas mula sa legal na konsekwensya ng kanilang mga maling gawain at pagkakamali. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you. Vice Chair Conghun. The Chair would like to recognize the Honorable Mika Swansing. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair,
I would just like to supplement the extensive discussions that my distinguished colleagues have started with regard to the summary of all of our findings since we started our proceedings last September, Mr. Chair. Mr. Chair, what we have discovered throughout our 8 hearings have been very alarming and unacceptable. So Mr. Chair, siguro po ang gusto ko pong gawin ngayong araw, tulad po ng ginawa ng aking mga kasamahan, ay i-summarize po yung ilan sa ating mga nadiskubre, ano po yung mga natuklasan natin sa kahabaan po ng ating mga deliberasyon. Mr. Chair, sa mga taong 2022 at 2023, 612.5 million in confidential funds ang inilaan kay Vice President Duterte bilang pinuno ng Office of the Vice President at bilang Secretary ng Department of Education. This allocation of confidential funds was unprecedented. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang OVP at ang DepEd ay nagkaroon ng confidential funds na ganito kalaki ang halaga. 500 million para sa OVP at 37.5 million naman po para sa DepEd. Mr. Chair, our Constitution reminds us that public office is a public trust. And as such, public officials must always be accountable to the people. Ang confidential funds ay nagmumula sa kaban ng bayan. Dahil dito, pananagutan po ni Vice President Duterte bilang pinuno ng OVP at ng DepEd sa taong bayan na siguraduhin ang confidential funds na ipinagkatiwala sa kanyang opisina ay nagagastos sa wastong paraan. Sa takbo ng ating mga deliberation, Mr. Chair, paulit-ulit nating tinanong, paano nagamit ang confidential funds? May kakulangan po ba sa mga kasalukuyang mga batas at mga guidelines ng mga ahensya? Paano dapat amyendahan ang mga batas at mga guidelines para mapigilan ang posibleng katiwalian? Kaya po sinasabi natin ginagawa natin ang inquiry na to, Mr. Chair, in aid of legislation. Dahil importante po na malaman natin kung ano po ang mga kakulangan sa mga batas at mga guidelines para malaman po natin paano po natin maamyendahan at mapapagbuti ang mga ito. Mr. Chair, responsibilidad po natin to, trabaho po natin to bilang mga legislators. Hindi po ito pamumulitika. Next slide, please. The OVP spent 500 million pesos while the DepEd spent 112.5 million pesos. The 500 million pesos of the OVP was given in 4 tranches. Yung una po, nung huling quarter ng 2022, at yung tatlo po ay ginawa sa unang 3 quarter ng taong 2023. Para naman po sa Department of Education, ang 112.5 million ay nailabas po sa loob ng 3 tranches sa unang 3 quarters ng taong 2023 sa halagang 37.5 million bawat isa. Ang sunod na tanong, Mr. Chair, paano po nailalabas ng OVP at ng DepEd ang pondo? Ito po ang natuklasan ng ating komite. On the part of the OVP, the process starts with the Vice President, hand in hand with her Chief of Staff, Ms. Zuleika Lopez, who directs the preparation of the disbursement voucher. The Chief Accountant of the OVP, Ms. Julieta Villa del Rey, certifies the availability of cash and completeness of the supporting documents. When this is done, the Assistant Chief of Staff, Mr. Lemuel G. Ortonio, approves the voucher for payment.